back natin or drape natin, kasama nito is your mayo cover. Or yung tinatawag natin na cover nito. The mayo cover. Okay? Ito, may iba't ibang sizes. May iba't ibang sizes ito. Ito yung ginagamit natin pag mag-opera ang doktor kung saan natin pinatato ang ating mga instruments. Minsan, ma'am, meron kaming nakikita yung table mahaba, naka-drape din. Yung tawag namin doon is back table. Kung madami kayong gamit, kung malalaki yung gagamitin nyo for OR, minsan nagsiset up tayo ng sterile table dito para ilalagay mo yung ibang mga gamit mo. Pero kung kasya naman siya sa isa, dalawang mayo table, then you can do so. Okay? So, in preparing your mayo table, syempre ito, ang sterile, hindi ko pwedeng hawakan, diba? So, meron tayong set dito, meron tayong cover, at meron tayong, ito kunwari na lang towel ha, meron tayong towel. Okay? So, first, diba naka-fold siyang ganon? Kukunin mo siya, hihiwalay mo yung towel sa pillowcase ang tawag natin because it looks like a pillowcase. Pero tawag dito is mayo cover. So, andun ka pa lang dun sa field mo, dun sa sterile field, i-separate mo na. Hanapin mo yung portion na may bukas. Okay? So, di ba laging isa-secure ang kamay kasi sterile na siya. So, dito pa lang, ipo-fold mo na yung pillowcase ng ganyan. Itatago mo yung kamay mo. Okay? Akong tignan nyo, wag si Allen. Okay? Itatago nyo yung kamay nyo. Ganyan. And ito kasi, ideally ito, mahaba kasi ito hanggang dun sa dulo ng mayo table. So, ito, di ba sabi ko, anything that hangs below your waist is unsterile. O di pag ginanito ko siya, unsterile na siya. So, ang gagawin mo, para ma-secure mo na sterile area pa rin siya, isasabit mo siya sa kamay mo. Like that. Then, ilalagay. Hindi siya nakahang. Diba? Tapos, pag ilo-load mo na siya dun sa mayo table, bakit man kailangan i-fold tapos i-secure yung kamay? Kasi hahawakan mo. Pag ganito kasi ang hawak mo, mga be, at nilagay mo, nahawakan mo na. Di unsterile ka na. Pero pag sinecure mo yung kamay mo dyan, tapos nilagay mo, hindi kami magta-touch. Naka-secure pa rin. Okay? So, eto, ang mga mayo tables ay gumagalaw. Kaya, pag mag-load kayo or i-prepare niyo yung mayo table, secure nyo. Kasi baka mamaya ganun ka, tapos, ay, lumayo na siya. Diba? Ay, nag-roll na siya doon. Okay? So, i-secure nyo with your one foot. Para steady siya. Tapos, dahan-dahan, wag naman dahan-dahan na aabutin kayo ng 1 hour. Hindi na kasi gaano ito ka size na natanggal. Okay? So, dahan-dahan hanggang sa ma-load mo siya. Ideally kasi mahaba yan. Okay? So, that is the mayo cover the pillowcase. Then, kukuha ka ng kunwari, ano na lang to? Pillowcase. Ay, towel. Then, towel pang drape sa top nito. Okay? Gets? Then, sterile na to. So, pwede ko na hawakan to kasi sterile na. So, kukuha na ako ng aking mga instruments. I-prepare ko na siya sa aking table. Okay? Kahit ikaw ang scrub, ikaw ang mag-decide kung ano ang mga paglalagay mo sa iyong table. Pero dapat necessary. Paano pala toe lang yung ooperahan mo tapos nag-prepare ka ng mga retractor, ganito. Diba? So, depende kung anong ooperahan. Okay? So, depende din kung anong ilaglalagay mo sa table mo. Usually, kung dalawang mayo table ang gagamitin mo, first table, ito yung mga usual mong gagamitin para mas mabilis mo siyang abutin. The next table, na mayo table na i-prepare mo, andyan yung mga retractors and mga bigger instruments and mga pangpunas mo. Gets?
Ganon. Kung meron kang another Mayo table. Kung meron kang back table, pwede din naman another retractors yung malaking gamit. Pwede nandun. Okay? So, yan. So, depende sa inyo. I suggest, mas malapit yung mas usual nyong ginagamit para mas mabilis nyong i-abot. You have to give it precisely and correctly. Yes. First, start tayo sa pag-aabot ng instrument. Okay. Later. Tigas naman dito. Gaga, hindi yung ganyan o yung retractor. Ang tigas netong yung table holder. Hindi makapasok talaga. Ayaw. Try natin yung sorry, dahil matalastas. Ang tigas naman yung plate holder. Ayaw talaga. Try natin yung mesa. Lahat ang mga okay. So, how to pass instruments? DR. Oh, siguro DR. Siguro. Okay. 1%. Okay. So, nakakategorize yan, guys. Okay? Blade, scalpel, lahat ng scissors magkakatabi, lahat ng magkakasama, example, mosquitong magkakasamang mosquito, curved kelly na short magkakasama, alices magkakasama. Hindi pwedeng iba-iba. Okay? Kasi sa counting, malilito kayo and also sa pag-track ng inyong gamit, malilito kayo. Kailangan neat, organized, at maayos. As much as possible, kung paano yung ayos nyo ng table nyo nung una, ganun din yung ayos ng table nyo pagtapos. Okay? So, before the operation, nag-time out, or before nyo iayos to, ang gagawin nyo with the circulating nurse is to do the first counting. Okay? First counting is that you have, meron kasi doon, meron tayong, yung iba papel, yung iba whiteboard, ilalagay doon kung ano yung mga table, ay yung mga gamit na nasa table nyo, Mayo table. So, if you count for the first count with your circulating nurse, start dito sa scalpel, paganon, paganon, paganon. Hindi pwede kung anong trip mong sabihin yon. Kasi prone na magkamali ka at prone na meron kang manis. So, para wala kang manis, isa-isa. Okay? So, for example, sample, ganyan. So, I start with the blade holder, hindi scalpel.
hindi as one mo siyang ibibilang. Scalpel 1, no. Because this is a different instrument from this one. This is a blade and this is the blade holder. And each blade holder has a number and it fits a different size of blades. This one is blade number 4. Blade holder number 4, mas malaki siya. It fits with the blade number 20, number 22, ganyan. This one naman is blade holder number 3. Saan ko makikita, ma'am? May nakasulat. May nakasulat. Okay? So, it fits naman sa mga mas maliliit na blade. Blade 10, 15, 11, mga ganyan. Blade 12, nag-fit siya dito. Okay? Later, I will discuss to you the different types of blades, tsaka kung para saan siya. Ipapakita ko din sa inyo. So, paano malalaman ang blade number, ma'am? May nakasulat din. Doon naman sa packaging, may nakasulat din. Para alam mo kung anong blade yung binubuksan mo. Okay? So, if you count, start tayo, ma'am, for blade holder number 3, 1, lilista ng circulating, 1. Blade number 15, 1, lilista niya, 1. Okay? And pupunta ka na. Bandage scissor 1, 1. Mayo, 1. Met straight, 1. Ganon. Okay? Hanggang sa malista mo na lahat-lahat. Example, for the mosquito. Mosquito, 1, 2, 3, 4. 4. Okay? Tapos, OS 4x4, walang magbibilang ng 1, 2, 3. Wala. Lahat ng sponges nyo, bibilangin nyo isa-isa. Kasi ang sponges ay ginagawa ng machine, ginagawa ng tao, pwedeng magkamali. Si Lord lang ang hindi. Okay? So, kailangan bilangin nyo isa-isa. 1, 2, 3. Nilista ng circulating 3. Okay? Hanggang sa nalista mo lahat ng nandito sa table. That's why you have to know kung ano yung mga nasa table. Yung gano'n, yung pag-gano'n, hindi pwede. Alam dapat ang pangalan. Hindi pwedeng yung Kelly. Kelly Ben! O, di ba? Hindi Kelly. Mali. Dapat alam niyo yung pag-gano'n, tas may butas na ano, hindi pwede. Okay? Be familiar with your instruments. You should know the name of each instrument kasi kailangan mo siya pag nagka-count. Okay? Counting. So, dun sa counting kasi, merong nakalagay dyan na added. Kasi may mga times na kulang ka ng instrument pagpapabukas ka, kulang ka ng sponge pagpapadagdag ka. Okay? So, added, ilalagay mo, di ba, initial counting. Tapos, added, kung meron kang in-add na instrument. Yung pangalan niya, ilalagay mo, add 1. Okay, 2, 3, 4. Mag-add ka. Para, dun sa remove naman, kung example, may nahulog, meron kang tinanggal, ilalagay mo siya sa remove. Para ibabawas mo siya dun sa in-add mo or dun sa initial count mo. Para, kung ano yung nasa field mo, pag magbibilang na kayo, yung final counting, yun yung lalabas. Kasi dapat, ay pareho kayo ng count. From initial hanggang sa end, pareho kayo ng count. Final counting, ma'am, paano? Before the closure of your abdomen is your final counting. Para malaman kung may naiwan o wala, bago mo isara. Hindi pwedeng nag-final counting, tapos na yung OR, ma'am, may kulang pala. Wait lang, bastasin natin. Hindi pwede. Okay? Bago mag-close, kailangan complete ang sharps, instruments, and sponges. Bago mag-close. Hindi pwedeng nag-close ko na tsaka lang na-realize na kulang. Hindi. Okay? Hindi mag-close ang surgeon hanggang hindi complete ang lahat ng gano'n. Kasalanan ng circulating, kasalanan ang scrub. Kung may kulang, kung may sobra. Kaya dapat masinop, mabilis ang mata, alam kung ano yung ginagawa. Okay? So, isa pa, your sutures. Guys, your sutures, this is a example of a suture. There are two kinds of suture.
there is a absorbable and non-absorbable. Absorbable suture from its stage, na-absorb siya ng katawan. So, pwede siyang mag-stay doon forever and ever kasi eventually matutunaw din siya. Tapos, ayun, sa loob. Usually, ang mga absorbable sutures, for example, this one, mga chronic, mga Vicryl, mga polylactin, mga plates, mga ganyan. Ang non-absorbable sutures naman is your seal, Prolene, yung mga ganyan. Because, ito ang ginagamit kung bakit non-absorbable, example, pang-ligate ng nag-bleed. Para hindi siya magbuka at hindi din siya mag-bleed ulit. Diba? Pag nilagay mo kasi, tinali mo yung nag-bleed. At least nakastay siya doon. And forever and ever, hindi siya bubuka. Kasi hindi siya natutunaw. So, pag ano naman, pag tong mga to, pag matagal, months bago siya matunaw, ma-secure muna na nagdikit na yung sugat mo bago pa siya matunaw para hindi siya magbuka. Okay? So, for the sutures guys, sample na lang. Ito, nakalagay, nakalagay kung ano ang pangalan. Silk, Vicryl, nakalagay naman. Para pag naghingi sila ng suture sa inyo, alam niya. Plain, nakalagay naman kung anong pangalan. Okay? Sizes, 2O. But maririnig nyo kasi, pahiram ng 2O, pahingi ng 1, pahingi ng 0, 3O, gaganon sila. So, para malaman nyo kung anong size niya, ibig sabihin yun, yung size ng strand na gagamitin. Kasi, papataas ang number, papanipis ang suture. Or yung strand. Okay? Papababa ang number, papakapal. Pinakamakapal, 0. Okay? So, dito nyo makikita, 2O, 3O, 1, 0, 0. Ganyan. 4, 0, 4O. Ganon, ha? Yung metric, yun yung kung gano'ng kahaba. Makikita din sa suture, naririnig nyo minsan kung cutting or round body. Nakasulat dyan, round body. Minsan naman, walang nakasulat, pero makikita nyo yung side bulldog or triangle. Pag triangle, yan yung cutting. Ibig sabihin, yung dulo ng needle niya is paganyan, pa-sharp. So, cutting yun. Okay? Bubuksan po natin. Yung Vicryl, sorry, I cannot open 700 isa. Ikip po natin. Masyadong mahal. Okay. Kaya mo na to. Madami tayo nito. Okay? Kung maglalagay kayo, before kayo mag-sterile, or pwede nyong ipabigay ko sa circulating nurse. Ito, hindi pa ako sterile. Inopen ko siya, pwede ko siyang i-drop doon. Tapos yung sterile nurse, aayusin na lang niya. Okay? Hindi pwedeng naka-plastic kasi abot mo. Oh. Hindi pwede. Okay? Buksan mo siya. Okay? Unsterile sa loob, sterile. Ay, unsterile sa labas, sterile sa loob. Okay? So, kung mag-open kayo, open lang. Then, you get the needle holder. Okay. Itatapon ko ba to? Anong gagawin ko? Kainin ko. Anong gagawin ko? Okay, you have to keep this, guys. Pwedeng dito, pero what I suggest is sa ilalim ng iyong towel. Bakit? Anong purpose niyan? Hindi. Actually, kung bakit namin kinikip ito is your backup. Minsan kasi, may mga nagda-drop ng suture tapos hindi nalilista. So, para sigurado kayo, minsan, paano ko, sobra yung suture ko, kulang yung nalista mo. Ang backup ko, bilangin mo yung pinagtanggalan mo ng suture. Okay? Kung ilan ba talaga? O ito yung 1, 2, 3. Kaya hindi namin tinatapon. Okay? Gets? Itatago mo siya. Ganon. Ha? Itatago mo siya. Huwag mo siyang itatago. So, pag mag-open ka ng suture, ganito ang itsura ng suture. Okay? This is, ba't siya nagbukol? Okay? Ito yung needle. Pa-cold po, needle.
needle. Okay, ito yung needle niya na portion at ito ang inyong strand. Ito ang inyong suture. Okay? So, ito, ang binibilang natin, ang kinakount natin dito is yung needle. Kasi yung needle, hindi siya pwedeng maiwan sa katawan ng pasyente. Kailangan, kinakount mo siya, kasama siya sa initial counting. Example, nag-drop ka. Needles, kasama siya sa count ng needles. Sa needles mo siya ilalagay. Kung magdadagdag ka, added needle. Kung nahulog yung needle, remove needle. Okay? Tapos, ito, example ma'am, nagamit ko na siya. Nagamit ko na siya. Sample, nagamit ko na siya. Nagamit na siya ng surgeon. Itatapon ko ba? No, you have to keep it. Pakalat-kalat ba sa table ko? No. Kung meron kang extra cherries, kung meron kang extra na OS, pwede mo siyang ipunin sa ganyan. Tapos sa gilid siya. Lahat ng needle mo, nandun. Kung wala ka namang extra, pwede mo siyang i-hook sa iyong towel. Tapos, para sa final counting, ito yung mga bibilangin mo. Huwag siyang pakalat-kalat kasi pwede kang ma-break. Okay? Kasi you have to, guys, you have to protect yourselves. Okay? Kahit konting puncture lang yan, madami yung difference na pwede gawin sa buhay. There are many cases of HIV. You have to protect yourself. Okay? So, yan. Okay? Ganon? Gets? In loading your blade to your in loading your blade to your blade holder, hindi na kayo. Gagamit kayo ng needle holder. Kung may blade holder, meron kayong needle holder. Ang purpose nito ay ginagamit pag magtatahi na yung doktor. Okay? If you're gonna load the blade to your blade holder, ilalagay mo siya sa taas. Kasi makikita mo dito, sa blade holder, meron siyang girit dun sa side. So, i-slide mo lang siya. Ipapasok mo lang siyang ganyan. Ang tigas kasi ng ganyan mo niya. So, sorry. Dapat pala nagdala ako. Tapos, i-slide mo. Ang tigas. Promise. Halatang itigil na. Basta ganun. Hindi ayaw niya mag-slide. Matigas siya. Meron kasi siyang kalawang. Baka maputol. Okay. So, i-slide mo lang siya. Tapos, may maririnig kang tip. Ganun. So, naka-load na siya. Pag i-unload mo naman siya, make sure na nakababa yan. Pag ganyan. Kasi, pag i-unload mo siya, may chances na tatalsik. Makatama ka. So, dapat at least, pag nakaganito, kung tatalsik man siya, dun siya sa mayo table mo. So, nakababa. Kung pag niload mo siya, dun ka sa taas nakahawak, pag i-unload mo naman sa baba. Kasi, magsisil lang siya dito. So, ipupush mo siya, then, okay? So, yun. Tatanggalin mo na. If you're going to end the operation, first na gagawin mo as a scrub nurse is to discard your sharps before getting all your instruments. Para sigurado na lahat ng hahawakan mo afterwards, walang sharp at hindi ka matutusok. So, kaya pinapatanggal ko una yung blade. So, ilalagay mo siya dito. Kukunin mo yan. Kukunin mo ang blade. Kukunin mo yung needle. Ilalagay mo sa ganyan para hindi ka matusok. Then, ilalagay mo sa receptacle na gano'n. Okay? Pakita mo nga din. Kunin mo yung part ko. Okay? So, meron sa ating hospital, meron tayong mga ganito or mga yung mga bottles kung saan dinidiscard yung mga sharps. Huwag dapat andun yung ampule, andun yung sharp, hindi sama-sama. Okay? Nakasegregate yan. I need you to be off. Dapat ganun, organize kayo. Okay? So, dapat i-discard nyo siya kung saan naka-assign na pag-discardan. Okay? So, ilalagay nyo lang siya doon. Next. Ano pa ba?
Paano ma'am ang paglagay namin ng needle? Paglo-load muna before the pagpasa ah. Paano yung paglo-load namin ng needle mo? Okay? So, ito yung needle nyo, di ba? You have to divide your needle into 3. Divided by 3. 1, 2, 3. And in your needle holder, dalawa. First part dun sa ilalim and first part dun sa ibabaw, second part dun sa ilalim. So, ang mangyayari dyan, ilo-load mo yung iyong needle into the third portion of your needles and the first portion of your needle holder. Ganyan. Ganyan ha. Walang nagtatahi ng paganyan. Walang magtatahi ng ganon. Ang inyong surgeon, magtatahi sila ng paganyan. Okay? So, ilo-load mo, common sense, ilo-load mo siya ng nakaganyan. Okay? Hindi din dapat lagpas yung needle holder mo. Hindi lagpas. Bakit hindi lagpas? Kasi ito, pwedeng, di ba pag magtatahi ako, meron siyang matatamaan. That's why, dapat sa dulo lang siya. Okay? On the third portion of your needle and sa dulo ng iyong needle holder. Gets? Yes. Oh. Paano po mag-abot, ma'am? Paano po tayo mag-aabot? Okay. Naku, nag-gets nyo ba?